magandang gabi po sa bawat isa, kay nanay, sambahayan ng ating kapatid. Dagdagan ko na lang po. Tunay po yung sinabi ng ating mga kapatid, pag nag-aararo ka, kailangan focus ka. Kasi kami nila Nanay Nemian, Late Menchi, bukid yung lugar namin noon dati. Kaya yung pag-aararo, na ano ka rin, nagisnan ko rin. Kaya kailangan focus ka lagi doon sa pag-aararo mo. Kasi baka nag-aararo ka, hindi mo namamalayan, ikaw na pala yung umihila ng araro, hindi yung kalabaw. Yung mahirap. Kaya po sa ating pananampalataya, isa lang pong binigkas ni Apostol Pablo sa Hebreo 12 sa 2, na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siyang dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis na krus na niwalang bahala ng kahihiyan at umupo sa kanan ng Diyos. Kaya yun lang po dapat nating tinan ang ating Panginoong Hesus. Kasi pag tumingin tayo sa kaliwa kanan, sabi ng ating kapatid na Emma, baka malihis tayo. Kaya sa ating Panginoong Hesus lamang tayo dapat tumingin. Tapos yung isang aralin, yung kadugsong ng ating aralin sa Korinto, yung araw ng kaligtasan, sabi doon sa kadugsong na hindi magbibigay ng kadahilan ng ikatitisod. Kaya yung kaligtasan yun dapat pagpahalagahan natin, at yung bagay na yun ay napakahalaga. Kung ano man yung bagay na nakikita natin sa kaliwat kanan, isang bagay lang po yung dapat natin panghawakan, yung sabi ni Apostol Pedro sa 1, sa 10, sa 2 Pedro. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailan. Isang magandang gabi po sa bawat. Maraming salamat kapatid na Michael. Sunod natin kapatid na David. Magandang gabi sa lahat, maganda sa ating mga nakapiling sa gabing ito. Sabi nga dito sa ating aralin, dito sa 2 Korinto 6, 2 Korinto mali. Dito sa 6, yung kaligtasan, no? Sabi nga, binabanggit dito sa 2, sapagkat sinabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan, narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan, no? So makikita natin, alam natin kung anong kaligtasan ito. Hindi ito yung kaligtasan na mamamatay ka sa laman, no? Kundi ito yung kaligtasan yung sa kamatayan ng ating kaluluwa. Kaya nga 'di ba sinasabi sa salita ng Panginoon, tinanggap ninyo yung pagkaligtas ng inyong kaluluwa, yung layunin, yung pagkaligtas ng inyong kaluluwa, ng pagtalima doon sa katotohanan. So yung kaligtasan na sinasabi dito sa ating aralin is yung kamatayan ng ating kaluluwa. Kasi yung sinasabi na pag-aralan natin, di ba, ikalawang kamatayan. Yung makakasama doon sa unang pagkabuhay, wala nang kapangyarihan yung ikalawang kamatayan. Kasi yung ikalawang kamatayan, iba doon sa kamatayan sa laman. Sa kamatayan sa laman, parang piska, wala kang pakiramdam, wala kang ano. Pero yung ikalawang kamatayan, yun yung araw at gabi, papahirapan ka. Eternal na, no? So makikita natin, napakahalaga na maalaman natin lubos yung kaligtasan. Paano tayo maliligtas? Yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 15:1-2 ng unang Korinto, ngayon pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito iligtas kayo kung matyagaan yung iningatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsampalataya ng walang kabuluhan. So makikita natin yung ebanghelyo, yun yung magliligtas sa atin kapag iningatan natin. Yung sinasabi ni Apostol Pedro na pag-iingat is yung pagsunod natin dun sa katotohanan, yung pagsunod natin dun sa ating pananampalataya. Kasi pag ang kasulatan nagsalita ng pananampalataya, dalawa. Isang hidwa, yung baog, walang gawa, patay. Yung isa naman is yung pananampalatayang gumagawa, kalakip, yung pag-ibig. Yun yung dapat nating ihawak sa ebanghelyo para ma-assurance sa atin yung kaligtasan. Ngayon sa kapisanan, sabi nga, makikita natin, nandoon yung kasiguraduhan doon sa ating pananampalataya. Kasi bakit? Sabi dito, sa Tesalonica, unang Tesalonica 1, 4, 5, 6, hanggang sa 1 yata. Yamang aming nalalaman mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. Kaya nga nung tinawag tayo, hihirangin ka eh. Ngayon bago ka mahirang, kailangan tawagin ka. Katulad sa atin, tinatawag sa pamamagitan ng ebanghelyo. Sabi niya, sabi dito, ulitin ko lang, yamang aming nalalaman mga kapatid na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo, kung paano ang aming ebanghelyo, pansin natin, ay hindi dumating sa inyo
ng salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman ng Espiritu Santo. At sa lubos na katiwasayan, gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang ipinakita sa inyo dahil sa inyo. So makikita natin, hindi lamang basta salita ng Ebanghelyo yung dumating sa atin, kundi nandun yung kapangyarihan at yung Espiritu Santo, yung anghel, no? Sabi sa 6, at kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita ng malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. So pansinin natin, may malaking kapigatian. Kaya yung sinasabi sa Pilipos, hindi kayo tinawag upang manampalataya lamang, kundi magtiis din naman. Ano yung titiisin natin? Yung kasama doon, yung kapigatian na ating dadanasin na may kaaliwan naman sa Espiritu. Magandang gabi po muli po rin ng Panginoon. Ay. Maraming salamat kapatid na David Sudram. Sunod natin sa ligi na po, kapatid na Dindo. Magandang gabi, puri ng Panginoon. Nay, kita niyo ako? Magandang gabi po. At sa ating mga kasama dyan. So, sa ating pag-aaral na maganda po ito. Sabi nga doon sa taas ng ating pag-aaral, ipinamanhik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Ang sabi ni Apostol Pablo. Ngayon doon sa taas, doon sa 19 naman, sa 20, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos. Parang yung Diyos mismo ang gumawa ng kaparaanan, pinamanhik niya na makipagkasundo tayo sa Kanya. Yun ang unang pagtawag, pag-imbita. Yung bihira kasi yung ganitong pangyayari na mag-imbita. Kadalasan nga, marami mga dahilan yung tao. Yung iba naman sa paanyaya ng Panginoon, ang sabi ng iba, nakabili ko ng bukid. Pwede ho ba, punta ko muna at aking, sabi, tetestingin yung bukid. Nakabili ko ng baka. At yung isa naman, bago akong kasal. Tapos dito naman, sa ating pag-aaral, pwede ba, Panginoon, saglit lang. Papaalam muna ako. Ganun naman, di ba, no? O kaya, sabi doon naman sa isa, hayaan niyo muna, Panginoon, na ilibing ko muna yung patay ko. Sa iyo mga dahilan, na mabibigat na mga dahilan. Pero, may mga pangyayari kasi, ngayon yung pagkakataon Kumbaga, baka katulad ng mga pag-aaral natin, sa isang lugar, baka doon lang yun baka lilipat na sa iba Yun ang pagkakataon. O kaya, yung isang pagkakataon doon, maigsi yung buhay ng tao. Kaya, kapag nakarinig ng salita ng Panginoon, dapat talaga iniintindi na natin, nakikinig na tayo na wala pang mga dahilan. Katulad yung banggit ng ating mga kapatid doon sa Araro, meron pa isang kahulugan yan yung pag-aararo. Pagsisimula ito ng diba, nagtatanim, araroin mo, nagtatanim, didiligan. Pagsisimula ng pag-aani, magtatanim ka, di ba? Ibig sabihin, nagtitipon ka na ng iyong makakain, nagtitipon ka na ng kayamanan. Ibig sabihin, nagtitipon ka na ng kayamanan sa langit. Yung pag-aararo mo doon nagsimula, bukod na sinasabing pagsubok. Yung pagsisimula ng pagkakamit ng tunay na buhay. Kasi nga, sa kawikaan, may pagtawag na, minsan kapag ikaw na yung dumaing, tumawag na, hindi ka napapansin ng Panginoon Doon sa kawikaan, basahin ko nga. Sa number 1 yun Sa chapter 1. Ito magandang basahin. Kaso wala na tayong Dito ako 26. Ako naman ay tatawa sa akarawan ng iyong kasakunaan kapag hindi ka tumagon. Ako'y manunuya pagka ang iyong takot ay dumarating. Sabi ganun, pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayo tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Yun ang masaklap doon sa pag gano'n ang mga pangyari. Kung magkagayo tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusumpukan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi nila pinili ang takot sa akin. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong
pagsaway, kaya't sila ay magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawa. Kasi bihira yung pagtawag ng Panginoon eh. Minsan lang to, minsan di na darating. Kaya sabi nga ng ating Panginoon doon sa kasaysayan, no, halos tatlong taon lang siya eh. No, hindi niya nalibot, kaya napakahalaga na yung pakikinig ng salita, yung paanyaya ng Panginoon, napakahalaga na tanggapin. Parang amnesty yun sa gobyerno eh, no? Yung pakipagkasundo na ipinamanhik. Mismo ang Diyos kasi namamanhik sa atin eh, hindi yung tayo na namanhik eh. No, kaya napakahalaga ng bagay ito. Kung ngayon ang kaligtasan, grab natin. Ngayon talaga ang tunay na kaligtasan. Magandang gabi po ng Panginoon. Maraming salamat kapatid na Dindo. Sunod natin kapatid na Froilan. Magandang gabi sa sambayan ni kapatid na Nemya at sa mga panauhin natin, sa mga kapatid na rito sa online. Magandang gabi sa bawat isa. Puri ng Diyos. Alam niyo yung mga pag-aaral natin, yung mga nagdaang pag-aaral, ipinapakilala doon yung kaharian na mananatili, diba? Kaharian na hindi mawawasak. Ipinapakilala doon na merong isang kaharian na inanda ang Panginoong Kristo, ang ating Diyos, na paghaharian ng Panginoon na makakapanatili. Lahat ng kaharian dito sa lupa, kahit anong lakas, mawawasak yan. Mawawasak yan. Kaya yung kaharian na yon, yun yung mananatili. Yun yung dahilan kung bakit tumatawag ang Diyos para sa kaligtasan. Gusto niyang dalhin doon sa kaharian na hindi mawawasak, na hindi masisira. Yun yung layunin ng Panginoon. Kaya nga sa panahong ukol, sabi, sinakluluhan ka ng Panginoon. Diba? Pinakinggan ka ng Panginoon. Ngayon naman, pakinggan mo yung Panginoon sa pagtawag sa iyo patungo doon sa kaligtasan. No? Yun yung gusto layunin ng Panginoon. Lamang, pansinin nyo, yung kaugnayan. No? Kapag tinatawagin ka ng Panginoon, no? Gusto niya marating mo yung kaligtasan. Pero, sabing ganon, marami, susunod ako, Panginoon. Sabi niyan ganon. Sabi naman ng Panginoon, ang sora ay may lungga. Sabing ganun. Pasinin nyo yung mga salita. Yung ibon, meron din pugad, meron siyang patutunguhan. Pero yung anak ng tao, walang sisilungan. Wala siyang kahihiligan ng kanyang ulo. No? Doon sa pagkakataong yung pansinin mo, kung gusto mong sumunod sa akin, kailangan mo magsakripisyo. Kasi yung Panginoon, wala nang kinahihiligan ng kanyang ulo. Ibig sabihin, walang katiyakan yung buhay mo. Walang katiyakan. Ibig sabihin walang katiyakan. Yung hinahanap mong gusto mong marating para sa buhay dito. Pag sumunod ka sa Panginoon, no, yun yung magiging dahilan kung bakit nadidistract ka sa pagsunod sa Diyos. Sabing distracted ka. Kasi maraming mga bagay na gusto mong gawin dito sa mundo Gusto mong gawin ng tao Kasi dito sa mundo, ang gusto mo, no, yung mga kaligayahan na ukol sa laman. Hindi mo ito maibigay sa hindi mo maisuko. Hindi mo ba maisuko, di ba? Kumbaga, gusto mo sumunod sa Panginoon, yung kaliwa susunod, yung kanan nakaiwan. Bakit? Bakit ganun? Kasi nga may mga bagay na gusto mo sa mundong ito, na gusto mong gawin. Yun yung dahilan kung bakit napapalingon ka. Nadidistract yung pagsunod mo sa Diyos. Yun yung dahilan. Mga bagay na gustong gawain ng laman. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, patayin ninyo ang laman. Kasi yun yung dahilan kung bakit hindi ka makasentro sa pagsunod sa Panginoon. Hindi ka makapokus. Yun yung katotohanan talaga dyan. Gusto mo ng bagay na kaginawakan ng iyong tinatangkilik sa buhay na ito. Samantalang ipinakikilala sa iyo ng Panginoon, wala dyan yung buhay sa mga bagay na tinatangkilik. Wala dyan. Ang buhay nasa Panginoon. Kaya doon nga sabi, pumukus ka roon, sumentro ka. Isentro mo yung buhay mo para sa Panginoon. Yun yung ibig niya sabihin doon para makamit mo yung kaligtasan na gusto ng Panginoon sa'yo. Pero hindi talaga lumilingon Lumilingon talaga. Kaya nga sabi, nililimot ko yung mga bagay na nasa likuran. Kita mo yung mga salita. Kaya nga ang sabi doon sa isa, susunod ako sa'yo, Panginoon. Kailangan mo magsakripisyo. Sabi ganun lilibing ko nga aking patay. Tinawag ka ng Panginoon. Kasi pag tinawag ka ng Panginoon, may tungkulin ka para sa buhay. Wala na rin sa patay. Hayaan mong ilibing yun. Yung sa mga patay rin sa espiritu. Hayaan mo siya.
pero ikaw buhay ka at kailangan mo rin mabigyan ng kaligtasan yung mga tao na buhay pa. Yun yung may pagkakataon eh. Yung patay wala na yun eh. Wala na yung pagkakataon doon. Yung pagkakataon nasa buhay, kaya doon ka pinapupunta ng Panginoon. Doon ka pumukus. Yun yung focus. Kaya hanggat nandoon pa sa ating puso, yung bagay na paglingon sa mga bagay dito sa makalaman na gawain, isa lang po masasabi ko. Isa lang masasabi natin. No? Hindi tayo makakadiretso sa finish line. No? Hindi tayo makakadiretso sa finish line pagka ganun. Puri ng Diyos. Magandang gabi sa bawat isa. Yun lang po. Salamat kapatid na Froilan. Sunod natin kapatid na Giliar. Magandang gabi, Nanay Naimia, sa mga kasamahan, sa mga naka-online, sa lahat ng narito. Magandang gabi sa inyo. Napakaganda yung mga aral natin sa gabi ito. Siguro dito ako sa Lucas 9:62. Sinasabi rito na, kasi ito parehas kong dinanas ito eh. Yung mag-araro, mag-driver, at dyan, pag hindi ka naging matalino, hindi ka talaga makakadiretso. Sa driver, nakaranas ako na paglingon ko, ako ginagalaw ng bata. Paglingon ko, tumigil na pala yung nasa unahan ko. Nabaga ako. Buti, hindi grabe. Ganyan talaga ang mangyayari sa atin. Sa ganun din sa pananampalataya. Sa pag-aararo, maipaling mo sa kanan, ang araro mo sasala sa guhit. Sisibat yan. Maipaling mo sa kaliwa, mawawala rin sa guhit. Dito naman pupunta sa kanan. Kaya kailangan talaga rito. Ngayon sabi, dito sa ating pag-aaral ngayon, meron tayong tagapagturo dito sa atin. Sa pananampalataya, meron tayong isang guro. Sabi nga rin sa 11:29 ng Matthew, mag-aral kayo sa akin. Pasaanin ninyo yung aking pamatok. Alin yung pamatok? Yung pautusan ng ating Panginoon Jesucristo. Yun yung papasanin natin. Pamatok. Mag-aral kayo sa akin. At sabi doon, magkakaroon ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Yun ang Ngayon, dito sa ating pag-aaral sa gabing ito, sabi dito, utos yan yung waglilingon. Waglilingon. Ngayon, alin ba yung hindi natin dapat lingunin ito? Kasi sabi rito, kasi meron tayong tagapagturo, alam natin, meron tayong isang guro, si Kristo, meron isang Panginoon, meron isang Ama, yung Amang makapangyarihan sa lahat. Ngayon, ang sabi rito sa Hebreo, ngayon kung marinig ninyo yung kanyang tinig, huwag niyong pagmamatigasin ang inyong puso. Matuto tayong sumunod sa utos. Utos nga ito, huwag kang lilingon eh. Naalala ba niyo yung asawa ni Lot? Kung anong bilin doon? Hindi niya sinunod. Anong nangyayari sa kanya? Paglingon niya. Hindi na siya nakalis doon. Naging haliging asin na siya. Oo. Utos. Utos yun eh. Ganon din ang utos sa atin. Anong utos sa atin ngayon? Lalakad tayo diretso. Huwag tayong lilingon sa kaliwa. Huwag tayong lilingon sa kanan. Diretso lang tayo. Kung ano doon sa utos na binibigay sa atin. Kasi may panganib eh. Dahil pag tingin ka ng tingin sa kaliwa, marami kang makipapansin dyan na pwedeng makapagpatisod. Ganun din sa kanan. Ngayon, kung diretso ka, ang tinitingnan mo, yung ating Panginoong Jesucristo, walang katitisuran doon. Doon sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, wala tayong katitisuran doon. O basta tayo dito sa aklat ng Efeso 4. Efeso 4:21. Patuloy. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdara. Ayan. Yan ang ating gagawin ngayon. Iiwan natin yung dati ng huwag na natin lingunin yun. Dating lumipas na yun eh. Narito na tayo sa paglilingkod ngayon. Bakit lilingunin pa natin yung dati nating pagkatao? Lilingon tayo doon.
Baka nagmumulto sa atin yung dating pagkatao, kaya nililingon pa natin ng nililingon. Diretso na tayo, limutin na natin. Limba, babaero ka nung araw, balimutin mo na yun. Huwag mo nang balikan ngayon yun. Halimbawa, mas mahilig ka sa 7 nung araw, limutin mo na yun. Huwag mo na yung balikan. Diretso na tayo ngayon doon sa utos na iniutos sa atin. Ano utos? Huwag tayong lilingon. Yun, diretso tayo. Alalahanin natin lagi yung asawa ni Lot. Sambayon sa 1734 ng Lucas. Nandyan. Alalahanin natin yung asawa ni Lot. Bakit napahamak yung asawa ni Lot? Hindi niya sinunod yung utos eh. Nakabasa mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo sa gabing yun, halito, 32 kapatid. Alalahanin. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Hmm. Sino mang nagsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Dapat ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay may ingatan niya. Okay. Tsaka yung sa Genesis 40 na 20 sa Genesis ano ito 19:26 ng Genesis. Yan yung ano ni yan yung naging ano ni Lot eh, yung bakit siya lumingon eh. Yun ang pagkasuway. (19:26) ng Genesis. Sa 1926, natapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haligi. Yun ang naging kwan. Kasi sumuway eh. Tayo ganun din maaaring mangyari sa atin. Utos sa atin, huwag tayong lilingon. Kung lingon tayo ng lingon, makakita tayong magandang ano doon sa likuran. Baka, lumalakad tayo eh. Sa ating ulo, nakaharap sa likod. Siguro magandang gabi. Yan lang, Kiwara. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat kapatid na Guillermo. Sunod natin kapatid na Jose. Hindi na, para nakita. Dito na. Gandang gabi sa bawat sa purin, Panginoon. Sa ating, sa bisita, no? Ganun po sa mga naka-online. Malawak na yung ating aralin. Gana yata ako masabi eh. Yung ating aralin, ito yung, yung pagtawag, no? Inihalimbawa doon sa nag-aararo na wag nang lumingon. Maraming halimbawa na ipinakita rito sa ating pag-aaral na to, no? Nabanggit na rin mga kapatid eh. Kasi mahalaga na, napakalaga na yung pagtugon mo, no, sa tawag ng Panginoon. Kasi mayroong pagsasara, no, ang Panginoon pagka hindi ka tumugon dun sa yun. Baka hindi ka na matawag eh. Ang rito, kaligtasan ng ating kaluluwa, 19, nakagantimpala rito pagka nagtagumpay ka dun sa kanyang panawagan. Nabanggit kanina yung pagtawag, no? Basahin ko muli, no, dun sa dito sa aklat ng Kawikanuan, sabi dito. Kasi maraming pagka sa sanglibutang paanyaya, lalo mga bird dance sa kasayahan, walang tanggi-tanggihan. Pero sa Panginoon mahirap tawagin mo. Sabi rin sa 124, sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi, aking iunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang bukong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. No? Ako naman ay tatawa sa karawan ng iyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang iyong takot ay dumarating. Ganito na lang muna, no? Nabanggit na rin to kanina. Kaya napakalaga ng pagtawag na ukol sa Panginoon. Binanggit dito sa ating ralin pa, di ba? Yung matas na na to eh. Yung sa sanglibutan, yung patay. Pag kami patay, di ba? Maski nasa abroad ka eh. Pauwiin ka ng amo. Papayagan ka ng amo eh. Pero sa Panginoon,
Napaka ano yan. Kung ito'y makaano sa paglilingkod mo, pagsunod mo sa Panginoon, tanggihan natin yung mga ganyan. Kaya nga yung pagsunod sa Panginoon, binanggit na rin kanina yung tanggihan ng sarili. Dito sa Matthew 16:24. Ulitin ko na lang, no? Nang magkagawi, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Mabigat yan na tumanggi sa sarili. Kung ano yung kagustuhan mo na ayaw ng Panginoon. Kasi kung doon sa kagustuhan mo, mapapahama ka, di ba yung kaluluwa mo ang maano niyan? Kaya ganun ang ano ng Panginoon yung pag-ibig sa tao. Kasi ang sabi niya, hindi niya ibig na ang tao ay maligtas, ay mapahamak, kundi maligtas. Magkaroon ng wag mapahamak, kundi maligtas. Makaalam ng katotohanan. Kaya ito ipinapalam sa atin, no, yung tulad kasi yung araro sa kaligtasan sa pananampalataya na ibinigay sa atin. Kung babaliwalain mo yun, hindi mo iingatan yung pananampalataya na ibinigay sa iyo, no? Mapapahamak. Kagaya ng nangyari na naging ano sa atin, halimbawa yung bansang Israel na naalipin ng Egypto, no? At bagamat alipin sila ron, nung palayain sila ng Panginoon doon sa Egypto, no? Hinanap pa rin nila yung Egypto samantalang napapahirapan sila ron. Ibinibigay naman sa kanila yung lahat ng kanilang mga pangangailangan ng Panginoon. Inibig pa rin sila naman lumalik doon kasi hinahanap nila yung mga pangsarili na nilang kaligayahan. Yeah. Si Moses, di ba? Halimbawa kanina yung binasa. Kasi sa atin, yung yung magkaroon tayo ng kaligtasan, no? Kasi yung pananampalatayang pinagkalob sa atin, minsan lang yun at magpakailanman. Kailangan makipagbaka ka dyan. Kagaya ni Apostol Pablo na nakipagbakan. Nandun na yung putong sa kanya Napaglabanan yung bagay na dumating sa kanya. Kasi yung pananampalataya napakalaga. Kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. No? Ay ang pagkatumingin tayo sa yung nakikita natin, ibig sabihin walang kasiraan kasiraan ng ating buhay, yung makakamit natin. Hindi buhay na walang kundi kapamakan. Kaya pag-ingatan natin yung pananampalataya yung pinaglagsan. Purihin pa Panginoon, magandang gabi. Amen. Magandang gabi sa lahat. Salamat po Panginoon sa lahat ng naka-online. Magandang gabi po sa inyo. Pagpalaan tayo ng Panginoon. Manay, magandang gabi po. Sambayan na rito kay Kapatid na Agnes. Napakaganda po ng ating pag-aaral, no? Katunayan nga kasi, yung panahong ukol na sinasabi, ito yung panahon ng dumating ating Panginoong Kristo kasi. Dininig yung ng tao. Sabihin, lahat ng tao, binigyan ng karapatan na pwede makalapit. Kaligtasan yun At yung kaligtasan, yung sinasabi pagtawag ng Panginoon, yun yung kaligtasan. Kaya nga maraming tumugon at marami rin hindi tumutugon dyan. Kaya sa atin sa ngayon, napakahalaga na maalaman natin na ang tao pala, binigyan pala ng pagkakataon ng Diyos. Tinawag para hindi mapahamak. Kasi hindi lamang pagtawag ang sa Panginoon Meron ikakapahamak. Sabi nga dito sa 1731 ng gawa, may ganitong salita. Tayong mababasa. Sabi dito, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Kaya yun, mayroong paghatol na mangyayari o paghuhukom. Kaya nga tayo ngayon, yung pagtanggap natin sa Panginoon, tubugon tayo sa pagtawag, yun yung paghawak natin sa araro. Kaya nga tayo ngayon, nag-aararo pa rin tayo. Sa pag-aararo natin, dito tayo pinag-iingat. Di ba? Kagaya namang narinig natin kanina, na hindi natin pwede lumingin sa likuran. Kaya nga, inspirasyon na lang natin na makikita yung mga salita na binigkas ng ating mga apostol sa atin. Kagaya na sinabi ni Apostol Pablo dito sa 20:24 ng gawa, sabi dito, datapwat hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Tutuusin, di ba? Kasi kapag minahal mo pa yung buhay mo,
Sabi nga kanina kapatid na Froilan, hindi ka pa rin makakasunod talaga sa Panginoon. Kailangan ibigay mo ng buo yung buhay mo sa Panginoon, buong puso. Yun yung nakakasunod sa Panginoon ng lubos eh. Kapag binigay mo yung sarili mo sa Kanya. Kasi pag hindi mo binibigay, yung may yung sinasabing mayroong mga lingon-lingon darating diyan. Sabi niya, hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ministeryong tinanggap ko sa Panginoon na maging patotoo magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So ginampanan ito ni Apostol Pablo. Kaya nga sabi doon pag binasa mo yung 21:30 ng Gawa, hindi lamang sabi niya rito, sapagkat ako'y nahahanda hindi lamang pagkapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga yung pagtawag ng Panginoon, halimbawa na hindi paglingon. Kasi nga, sabi ni Apostol Pablo pa rin, siguro last verse ito, no? Doon sa ikalawang Timoteo, sabi dito, sa chapter 2:4, sino mang kawal na nangasa pagkakawal ay hindi nahuhulubilo sa bagay ng buhay na ito. Ito yung sasabi natin kanina. Kapag nakikihulubilo pa tayo doon sa mga buhay ng sanlibutan ito yung palingon-lingon tayo. Hindi tayo yung araro natin, tabi-tabi nga yan, sigurado. Yung paglingkod natin, hindi makakalugod. Kaya ang sinasabi dito, hindi nahalubilo sa bagay ng buhay na ito sagot niya, ito sabi, upang siya'y kalugdan niya ang nagtala sa pagkakawal. Siyempre, para kalugdan tayo ng Panginoon, ay alam na natin kung ano dapat natin gawin, di ba? Limutin natin yung mga bagay na nilimot na natin. Kasi mahirap, baka binabalikan pa eh. Delikado tayo doon. Magandang gabi po at salamat sa Panginoon. Magandang gabi sa Panginoon. Purihin siya. Magandang gabi kay kapatid na Nehemiah Nay. Magandang gabi po at sa ating mga panauhin na nakikinig sa loob. At sa ating mga kapatid na nakatungay sa online na lagi nating kabahagi. Magandang gabi sa inyo. At salamat sa pagsisikap nyo na bagamat nasa online lang, patuloy kayong nakikibahagi sa gawaing paglilingkod sa ating Panginoon. Sa ating pag-aaral mga kapatid, napakaganda ng ating bahagian. Mga nagdaan kasi mga pag-aaral natin, medyo mahirap-hirap yung mga ating pag-aaral. Pero parang ngayon mas mahirap eh. Kasi marami mga kadahilanan sa ating mga pag-aaral Sa ating pag-aaral, meron tayong dalawang bagay na aralin. Una nga, sabi nga sa Lucas, basahin ko muna. Sabi rito sa chapter 9 ng Lucas, sabi rito, datapwat sinabi sa kaniya ni Jesus, walang taong pagkahawak ng araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. At yung pangalawa, sa ikalawang Korinto, chapter 6, verse 2, yung tungkol sa kaligtasan. At alam naman natin mga kapatid, pag pinag-usapan natin salitang kaligtasan o kung sino yung mga maliligtas, ito yung papasok sa kaharian ng Diyos. Gaya ng pinag-aaralan natin. Ngayon dito sa talatang 62, sa pakikipag-usap ng ating Panginoong Kristo doon sa mga ilang taong sumusunod sa Kanya, ano ba yung unang makikita natin? Yung kanya-kanyang mga kadahilanan. Ibig sabihin, parang nagkakaroon sila ng pakikipagkondisyon sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo bago sila sumunod sa ating Panginoong Kristo. At isa sa mapapansin natin diyan, lahat ng mga kondisyon nila, binaliwala ito ng Panginoong Kristo. Pero matataas na antas yun ng uri ng kadahilanan. Kasi minsan sa atin na nga lang, minsan 'di ba mababaw na kadahilanan, pinipilit natin ipagkatiwiranan kung bakit Pero dito makikita natin yung mga taas ng kadahilanan. Anong iba't ibang uri ng kadahilanan yan? Umpisa natin, sabi rito,
Sa chapter 9 verse 57, sabi rito, at paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kaniya, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon, sabi sa ating Panginoong Kristo. At sinabi sa kanya ni Jesus, may lungga ang mga sora at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Totoo naman yan. Datapwat ang anak ng tao ay walang kinahiligan, no, ang kanyang ulo. 59, at sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya nagsabi, Panginoon, anto, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. At sabi niya rito, mataas na kadahilanan eh. Sabi rito sa 60, datapwat sinabi niya sa kaniya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Pinipilit ng ating Panginoong Kristo, no, yung pagpapaliwanag niya tungkol doon sa kaharian ng Diyos. No? At sabi niya rito, at ang iba naman ay nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasangbahay ko. Datapwat sinabi siya kani Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Alam naman natin, no? Gaya ng pagkakabanggit ng iba. Ngayon halos wala ka nang makikitang gumagamit ng sinauna eh. No? Yung mga magsasaka, karamihan ngayon mga makina na eh. Yung araro kasi mga kapatid, alam naman natin yan, may subo yan eh. May subo yan na na sobrang yung sobrang talas niyan. No, pagka nagkamali ka, sabi nga ni Kanoni nung araw, nang nag-aararo daw siya, pag nagkamali ka ng tumusok bumaon sa lupa, pwede kang madisgrasya eh. Na, ibig sabihin, maging seryoso ka sa pagka pinag-usapan natin sa pagsunod sa Panginoon. Ngayon, pagka pinag-usapan natin yung salitang pagsunod sa Panginoon, lahat ng sumusunod sa Panginoon, ano ang sabi niya? At lumingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Pag-aralan po natin, mga kapatid, yung binabanggit na kaharian ng Diyos. Nang unang mga nagdaan natin pag-aaral, pag pinag-usapan natin yung kaharian ng Diyos, ito daw ay napakagandang lugar. Ang lalakaran mo, lantay na ginto, mga mamahalagang mga bato, ay hindi yung magiging tahanan ng bawat magtatagumpay sa ating Panginoon. Pero kung ating titignan, sino-sino ba yung makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ganon sinabi ng ating Panginoong Kristo, yung mga nagnanais sumunod, no, sa Kanya, kinakailangan may mga bagay na dapat ganapin o may mga bagay na dapat gawin. No? At makikita natin, kailan ba nag-umpisa yung sinasabing pangangaral ng kaharian ng Diyos? Una, nang dumating ang ating Panginoong Kristo, no, ang paliwanag niya, yung kaharian ng langit. Ano ba ang meron dito sa kaharian ng langit o yung sinasabi ng kaharian ng Diyos? Ito yung pananahanan ng mga magsisipagtagumpay sa pagsunod sa Diyos. No? Hindi totoo yung sinasabi ng ibang mga relihiyon, no? Once you're saved, always saved, sabi ng ganon. Hindi po totoo yun. No? Sabi kasi rito, nag-umpisa yung ganyang uri ng pangangaral, mga kapatid. Kung babasahin natin sa chapter 6, sa chapter 16 ng Lucas, verse 16, sabi rito, ang kautusan, sabi rito, at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Ang tinutukoy ditong si Juan, mga kapatid, si Juan Bautista. No? At sabi niya rito, dilim eh. Sabi rito, ang kautusan at ang propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit, no? Ito yung binabanggit sa ating pag-aaral sa chapter 9, no? Gustong-gusto nilang pumasok sa kaharian ng Diyos, pero sila yung nagbibigay ng kondisyon sa ating Panginoon.
Gaya na sinasabi natin mga kapatid, yung paglilingkod sa Diyos, hindi gaya ng paglilingkod na gusto ng iba. Kinakailangan, pag ikaw ay naglilingkod, kinakailangan, lagi natin pinag-aaralan yan eh. Pag tayo ay naglilingkod, kinakailangan, ang masusunod, hindi yung gusto natin. Kundi, yung gusto ng pinaglilingkuran natin. Eh kung dadaanin na lang natin sa natural na usapan, sa mga kumpanya na lang eh. Pag hindi ka sumunod sa mga kautusan sa loob ng kumpanya, maalis ka. Ayun yung natural na na nangyayari sa sanlibutan ng pinag-uusapan natin. Pero ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, yung kaharian ng Diyos, no? Na malaki ang pagkakaiba sa kaharian ng sanlibutan. Kasi yung sanlibutan, susunugin eh, mawawala yung sanlibutan eh. Kaya ang pinag-uusapan natin, yung kaharian ng Diyos. Kaya itong kaharian ng Diyos, no, ito yung pasimulang ipinangaral ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung makikita natin dito sa chapter 1 ng Marcos, sabi sa chapter 1 ng Marcos, sa verse 14, sabi rito, pagkatapos ngang madakip si Juan, o si ano pa rin to, si Juan Bautista, ay napasa Galilea si Jesus. Ano yung ginagawa ng ating Panginoong Kristo? Na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Doon sa pangangaral ng ating Panginoong Kristo sa ebanghelyo ng Diyos, ano yung kanyang unang ipinangangaral? At sinasabi, naganap na ang panahon at nalalapit na ang kaharian ng Diyos at sabi niya, kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Dinadaan ng ating Panginoong Kristo yung kanyang pakikipag-usap o yung kanyang pagpapahayag para daw po ang tao makapasok doon sa sinasabing kaharian ng Diyos. Kinakailangan nating manampalataya saan? Sa ebanghelyo. Gaya ng binanggit ko kanina, no, na sa ikalawa nating pag-aaral, yung mga maliligtas lang ay yun yung makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sabi ni Juan Beloved naman sa aklat ng chapter 14 verse 1, no, doon daw sa kaharian ng Diyos maraming mga tahanan, no. Ang layunin ng pag-akit ulit ng ating Panginoong Kristo upang ang bawat isa ay maipaganda ng dakong kalalagyan. Saan yun? Sa kaharian ng Diyos yun, mga kapatid. No? Ayun yung sinasabing yung bagong langit at bagong lupa. Kaya kung atin titignan, hindi madaling makapasok sa kaharian ng Diyos eh. Hindi ganoon kasimple. Gaya na sinasabi ng iba. Gaya na nabanggit ko kanina, yung sinasabi ng iba na manampalataya ka lang, okay na yon, sapat na yon, hindi mo na kinakailangan gumawa. Dahil daw yung pananampalataya, biyaya na to. No? Pero sa atin, sa kabisahan ng kapatiran kay Kristo, ipinangangaral natin yung ebanghelyo. Ito kasi yung pamamaraan para ka maligtas eh. At naligtas ka, makakapasok ka doon sa kaharian ng Diyos. Kaya makikita natin sa ating mga naririto, ano ba yung minimiti ng bawat isa, mga kapatid? May mga kapatid tayo nanggagaling sa malayong lugar eh. Nagsisikap eh. Diba? Gumagastos. Hindi naman madaling pumunta ng mga gawain eh. Saan ba yung madaling gawain na puntahan? Pag sa sarili mong bahay yung gawain. Pero hindi pa rin madali eh. Mag-aasikaso ka pa rin eh. Diba? Ibig sabihin, yung paglilingkod na ginagawa natin, malaki yung pagkakaiba sa paglilingkod na ginagawa ng ibang mga relihiyon. Tayo, pag tayo naglilingkod, hindi natin kinakailangan manira ng manira gaya ng iba. Kundi, nagpapahayag tayo base sa katotohanan ng ating Panginoon. Kasi bakit, mga kapatid? Bakit yung pagsisikap hindi natin naalis sa ating mga puso? Kasi minimiti natin makapasok doon sa kaharian ng Diyos. No? Ang bawat isa sa atin. Kasi kung hindi natin minimiti yan, baka hindi tayo magsikap, no, ng pagsunod sa Kanya. Kaya dito sa aklat sa chapter 9 naman ng Lucas, may sinasabi rito. Sa chapter 9, sabi rito, sa verse 1,
Sabi rito. Tungkol din pa rin sa kaharian, sabi rito. Maganda kasi yung pag-aaral to eh. Sabi rito. Lucas, sabi rito. At pagkatapos ng ating Panginoong Jesucristo sa pangangaral ng kanyang kaharian, hindi doon nagtatapos eh. Meron siyang inutusan doon eh. At sabi rito, basahin ko muna yung chapter 9 na. At tinipon niya ang 12, yung mga apostol na po ito, mga kapatid. At binigyan sila ng kapangyarihan at kapamalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. At sa 2, ganitong pagkakasulat, at sila'y sinugo niya, no, ang binabanggit, at sila'y sinugo niya, no, sinugo ng ating Panginoong Jesucristo, yung 12. At sila'y sinugo niya para saan? Upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at at magpagaling ng mga may sakit, no. Ito yung pagkakautos sa ating mga apostol. Yung pagkatapos ng ating Panginoong Jesucristo, may tagpo pa yan na meron siyang ipinangako yung Espiritu Santo nga, no. Yung magbabasbas doon sa mga apostol nang umalis ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya makikita natin, pagkatapos mangaral ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kaharian, inutusan niya yung mga apostol ng magpangaral, no, ng mga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngayon sa pangangaral ng ating sa pangangaral ng ating mga apostol, ano yung bilin ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi niya sa chapter 10 ganito. Sabi niya rito sa chapter 10 verse 7 ng Lucas, ito yung kanyang bilin sa mga apostol. Sabi niya rito, 7. Sabi niya rito, at magsipanatili kayo sa bahay ding yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, no, yung ibibigay na may bahay, no. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pwede niyo yon, na pwede niyong kanin, inihain, kakanin nyo. Hindi tayo gaya ng iba. No, pagkatapos mangaral, nagbibigay ng sobre. No, tayo hindi ganon. Sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan, pero sabi niya pa rito, huwag kayong mga palipat-lipat sa bahay-bahay. At sa alingmang bayan na iyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na hiniyain sa inyo at pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaroroon at sabihin ninyo sa kanila, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos, no. Kaya makikita natin nung araw sa paglalakbay ng ating Panginoong Jesucristo, may mga himala muna silang ginawa niyan Pagkatapos, yung mga apostol. Pero sa pakikipag-usap pa rin, no, yung merong inutusang bukod sa mga apostol, yung nagsasabi na nangagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo. Nangagpagaling kami ng mga may sakit. Pero ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo? 'Di ba? Mas mapalad daw o mas mabuti na ang inyong pangalan ay nangasusulat, no, sa aklat ng buhay o sa aklat ng langit, no. Ganun ang sinasabi. Kaya makikita natin, mga kapatid, no, pag pinag-usapan natin yung salitang kaharian ng Diyos, alam natin yun. Hindi natin masyadong mapaliwanag yung ganda nito kasi nababasa lang natin sa Apokalipsis no. Pero lahat ng bagay na nakikita ng ating mga mata na mga magaganda, wala ito sa kalingkingan. Sa aming mga manggagawa ng bahay marami kami mga ginagawang mga magaganda Pero nabubuhay si kapatid na Elmer, sasabi niya, wala pa rin niya sinabi do sa wala pa rin do sinabi do sa Kasi ganun talaga kaganda Kaya pinag-usapan natin, mga kapatid, yung kaharian ng Diyos, no. Ito yung bagay na gusto nating marating. Ito kasi yung pinaka huling hantungan ng mga magsisipaglingkod sa Diyos na magsisipagtagumpay, no.
Kaya dapat yung bawat isa sa atin, lagi natin sinasabi, papanatilihin natin yung pagtatapat sa Panginoon. No, hangga't kahit medyo nagkakaedad na tayo, medyo lumulutong na yung mga tuhod, nananakit na yung mga katawan, no? Bagamat may mga ganyan tayong bagay nararamdaman, papalitan naman ng Diyos yan. Yung pag-iisip, yung kalakasan ni Kuya Alex, no? Sige, kapatid David, ano na ba?